Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bakit may kabaong? Mga motorista nagulantang sa dalawang kabaong na nakahambalang sa gitna ng NLEX. Malaysian na nagbebenta ng ipinagbabawal na text blast machines, timbog sa entrapment operations. Mga makina, hindi lang pang scam, ginagamit din ng mga kandidato sa eleksyon. Pag-iimprenta ng mga bagong balota para sa 2025 midterm elections, planong muling simulan sa Sabado. Mock elections, isasagawa rin. Sa ibayong balita, higit 70 tao patay sa sunog sa isang ski resort sa Turkey. Sa showbiz, teaser ng bagong solo album ni Jennie ng Blackpink inilabas na. At trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma inilabas na. Kontrobersyal na eksenang nag-uugnay kay Vic Soto, wala na nga ba sa trailer? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagulantang ang ilang motorista sa NLEX southbound lane nitong Martes ng gabi matapos makita ang dalawang kabaong na nakahambalang sa gitna mismo ng expressway. Ang buong detalye sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Itong bumulaga sa ilang motorista sa bahagi ng NLEX southbound viaduct, dalawang kabaong na nakahambalang sa gitna ng expressway gabi ng Martes, January 21. Ayon sa uploader ng video na si Noel, pauwi siya sa Pulilan, Bulacan nang masaksihan niya ito. Nagbe-brake nga ako nasa harapan ko yung truck. Yung ho pala may nalaglag na kabaong. Tapos yun, binidyo na namin. Wala na ho dun yung may dala ng kabaong. Kabaong na lang yun nandun. Bali gumilid pala siya sa gawing kanan. Aminado si Noel na natakot siya nang makita ito sa daan. Bakit may kabaong? Di natin alam kung may laman yan o nakakagulat lang. May kabaong sa kalsada. Pero batay sa kuha ng ilang nakakita sa insidente, bago at nakabalot pa ang mga kabaong. Batay sa impormasyon nakalap, galing sa Pampanga, ang mga kabaong at i-deliver sana sa Marikina nang kumalas sa pagkakatali at mahulog mula sa close van. Ayon sa isang nag-comment sa post ni Noel, nagtamo ng pinsala ang kanilang kotse dahil sa nahulog na kabaong. Kailangan mag-focus tayo. Kung may karga man tayo, talagang itali natin kung kailangan itali talaga ng sigurado. Dahil siyempre po, yung mga kapwa natin driver o sasakyan, lahat naman po tayo, may iwas lahat tayo sa aksidente. Sinubukan ng news team na humingi ng pahayag sa biktimang napinsalang kotse pero wala pa siyang tugon. Hindi pa rin tumutugon sa news team ang pamunuan ng NLEX pero batay sa ilang reports, pananaguti ng driver sa pagkakahulog ng mga kabaong dahil sa posibleng hindi maayos sa pagkakasecure sa mga ito sa close van. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasa kote ng Police Anti-Cybercrime Group ang isang Malaysian na nagbebenta ng illegal na text blast machines. Ayon sa mga otoridad, hindi lang ito ginagamit ng online at text scammers, kundi pati mga kandidato ngayong eleksyon. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. For violation of Section 1 of Republic Act number 3846. Huli nitong Martes, January 21 ang isang Malaysian national na nag-o-online selling ng text blast machine na ginagamit sa mga scam operations. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, lantaran itong nakabargain sa social media. Nagbebenta po siya ng text blast machine with IMSI catcher built-in or yung International Mobile Subscriber Identity Catcher. And also po, binibenta niya ito for 600,000 pesos. Isa po siyang Malaysian national. Nasa kustodiya na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang Malaysian national na kinilalang si Tiang Chun Hui, isang supplier ng MC Catcher text blast machines. Iniimbestigahan na kung sino-sino ang bumili nito. Pahayag ng PNP sa mga nakabili nito, voluntaryong isuko sa pulisya ang mga makina. Malalaman namin kanino niya binenta yan. At oras na malaman namin, ahabulin namin kayo.
So, habang hindi pa kung i-voluntarily surrender niyo yung mga equipment na yan, edi hindi kayo magkakakaso. Pero oras na makuli namin kayo, kulong kayo. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, malaking bagay ang pagkakahuli sa Malaysian suspect sa kampanya kontra text at online scams. Mas mahirap itong masugpo ngayon dahil mas pinaliit na ang text blast machines. Ito ho, mobile, magkakasya sa backpack. Makabagong technology to, kanilang in-introduce sa atin. Once it is tested or up and running, ino-overcome niya yung signal ng mga cell sites. Once na nakuha yung numbers, pwede nilang padalhan ngayon ng text na nagyayaya na mag-invest, or padala kayo ng text na si telco sila, Globe, Smart, or Dito, or Bangko. Ayon sa pulisya, kadikit ang pagsugpo sa scam farms at mga illegal na pogo, paiigtingin naman ngayon ang pagsugpo sa text blast machine suppliers. Dagdag pa ni Secretary Uy, hindi lang ito ginagamit sa text scam, kundi in demand din ngayong eleksyon. Napaka mabenta, no? Itong mga equipment ito sa mga politicians, especially mga for election purposes. So tumataas yung bentahan nito during elections. Babala ng DICT, ang sino mang gagamit ng text blast machines ay mahaharap sa karampatang kaso dahil iligal ang pagkakaroon nito ng walang lisensya at walang pag-aatubiling kukumpiskahin ng mga otoridad ang mga iligal na makina. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pinaiigting ng Philippine National Police ang kanilang kakayahan sa cyber security laban sa mga banta ng espionage at data breach sa kanilang data systems. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nag-a-upgrade na sila ng kanilang software at hardware infrastructure kasabay ng pagbibigay ng training sa kanilang mga tauhan. Nakapagtayo na ang PNP ng Cyber Security Operations Center para protektahan ang mga sistema nito at agarang tugunan ang mga banta. Bahagi rin ng mas mahigpit na seguridad ng PNP ang mahigpit na protocol sa police camps, kabilang ang identification checks, verification process at 24/7 monitoring. Alam po natin na marami pong attempt to breach po yung data system po ng PNP, and hindi lang po kasi mga data ng PNP personnel po yung ating iniingatan dito. Alam natin doon sa ating mga nandiyan, nasa atin po ang National Police Clearance, nasa atin po yung Firearms and Explosive Office. Nandiyan, pes after a month, meron na naman panibagong threat na hindi na kayang i-address po ng mga newly procured ICT equipment natin. So we really have to keep pace doon sa demand ng ICT related crimes po. Patuloy na naniniwala si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez na mananatili ang matibay na ugnayan pang seguridad ng Pilipinas at Amerika sa kabila ng pag-upong muli ni Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng USA. Ito ay sa gitna ng inaasahang mas mahigpit na immigration policy ng Trump administration na posibleng maapektuhan ang libo-libong Filipino sa Amerika. Anya, nasa 300,000 na mga Pinoy ang maapektuhan. Plano ring magkaroon ng harapang pagpupulong si Trump at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalong madaling panahon. Ayon kay Romualdez, nakapag-usap si PBBM at Trump noong nakaraang Nobyembre at naging malinaw ang pangarap nilang makapagkita at makapagpulong agad para palakasin pa ang diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. President Marcos told President Trump that I hope we'll get together soon, and President Trump said as soon as I'm at the White House. So we are definitely working on having President Marcos come here. It doesn't have to be a state visit. Planong luwagan o padaliin ng Department of Tourism ang visa policies para sa mga Indian nationals para mas mapalaki at maparami pa ang bilang ng mga turistang bumibisita sa bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, target nilang mahikayat ang India na siyang pinakamalaking populasyon sa buong mundo kasabay ng pag-aalis ng visa requirements ng ilang bansa sa Southeast Asia. Sa 5 milyong Indians na bumisita sa Southeast Asia noong 2024, abot lang sa 79
39,000 ang bilang ng Indians na tumungo sa Pilipinas. Bagamat maliit ito, tumaas na ito ng 12.8% kumpara nung nakaraang taon. Pinalalakas din ng Pilipinas ang efficiency ng electronic visa system at planong pagdaragdag ng direct flights mula India patungong Pilipinas alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos. Napaka-popular ng Pilipinas sa mga Indians, especially in terms of wedding tourism. Kasali na po dyan yung ating diving and other tourism products. And so we are aggressively advocating for liberalized policies in terms of visa issuance for the Indian market coming into the country. Hinihiling pa rin ng Department of Agriculture ang pagdeklara ng food security emergency kahit may pagbaba na sa presyo ng bigas sa lokal at world market. Ito ay para mailabas ang stock ng National Food Authority na nasa mga warehouse ng ahensya. Ayon sa DA, sa sandaling madeklara ang food security emergency, ibebenta ang NFA rice sa mga local government units sa Metro Manila sa halagang 36 pesos kada kilo at maipapasa naman sa mga palengke sa halagang 38 pesos kada kilo. Inaasahang makatutulong ito sa pagbaba ng presyo ng commercial rice at pagluwag ng mga warehouse ng NFA, dahilan para muling makabili ng bigas sa mga magsasaka sa susunod na anihan. Sa tingin namin, kailangan pa rin kasi kailangan ma-release pa rin yung stocks ng NFA. Though downward trend siya, pero kagaya ng pag-ikot namin, meron pa rin talaga nakikita rin kami na matataas pa rin yung presyo. Sa ibang balita, pinabulaanan ng ilang mambabatas sa magkakahiwalay na interview ang umano'y blankong line items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Taliwas sa unang alegasyon ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at former President Rodrigo Duterte. Nanindigan si Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian na wala siyang nakitang nakablanko sa 2025 budget bill. Maging si Senator Riza Ontiveros na bumoto kontra sa BICAM report. Sinabing wala naman siyang nakitang blank line items. Ganito rin ang sinabi ni na Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Una na rin binatikos ng Malacanang at ang Department of Budget and Management ang akusasyong pinirmahan umano ng Pangulong Marcos ang 2025 national budget kahit may mga blankong line items. I am not happy with the GIA. So why would I lie? I mean, di ba dapat sabihin ko, yeah, tama, hindi ako bibirman kasi blanco. Pero hindi, wala akong nakita blanco. Planong bawasan ng Department of Education ang core subjects ng senior high school curriculum ngayong taon. Sa kapihan sa Manila Bay Forum, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na bagamat plano itong pasimulan sa academic year 2026, posibleng mapaaga ang implementasyon nito sa bagong school year. Sa panukala ni Angara, mula sa kasalukuyang 17 subject, magiging 5 o 6 na core subjects na lang ang ititira. Bukod rito, mabibigyan rin ng kalayaan ang mga estudyante na mamili ng kanilang electives. Target ng hakbang na mapalakas ang tsansa ng mga estudyante na agad makapagtrabaho matapos gumraduate. Ibinibenta na ng OPM rock legend na si Kitchi Nadal ang kanyang iconic Parker Fly Deluxe guitar na ginamit niya ng mahigit 2 dekada sa overall music career ng artist. Sa Instagram, makikita ang larawan ni Kitchi na may hawak na gitara, kalakipang caption na for sale. Parker Fly Deluxe, 20 plus years old. Ayon kay Kitchi, may tuturing niyang isang gem ang gitarang ito na nagsilbing kasama niya sa lahat ng gig at performances on stage sa loob ng mahabang panahon. Kilala si Kitchi sa mga awiting Wag na Wag Mong Sasabihin, Same Ground, Bulong at marami pang iba. Susunod, pag-iimprenta ng mga bagong balota para sa May 2025 elections. Planong muling simulan sa Sabado. Mock polls, isasagawa rin. At sa ibang balita, higit 70 katao patay sa sunog sa isang ski resort sa Turkey. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Nakatakdang isagawa sa Sabado ang muling pag-iimprenta ng Commission on Elections at National Printing Office ng mga balotang gagamitin sa 2025 midterm polls. Target din ng COMELEC na isagawa na ang mock elections sa iba't ibang piling lugar sa bansa para sa nalalapit na halalan. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Hindi na po sapat ang panahon. Iyan ang pag-amin ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ngayong Miyerkules. Ito'y matapos muling maunsyami ang reprinting ng mga balota na nakaschedule sana ngayong araw dahil sa mga bagong temporary restraining order na ibinaba ng Korte Suprema. Umabot din ng 3 linggo ang umano'y delay sa pag-iimprenta ng mga balota. Kaya naman itutuloy na ito kung wala nang ibababang panibagong TRO ang Korte Suprema. Pabor sa mga naghain ng petisyon laban sa COMELEC. Pagpapatuloy namin ang printing ng balota ngayong darating na Sabado. Tatapusin namin lahat yung pagbabago ng database at the same time yung mismo mga pagsiserialize ng mga balota and at kasama na rin po yung pagbabago ng mga ballot faces ng buong Pilipinas. Nakatakdaring sumulat ang komisyon sa Korte Suprema sa mga susunod na araw para ipaalam ang pag-arangkadang muli ng printing ng mga bagong balota. Umaasa rin si Garcia na kung sakaling muling maglabas ng TRO. Huwag lang po sanang national. Pagka kasi national, apektado po talaga yung printing namin. Kagaya na lamang ng pagdagdag kay Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos sa senatorial list na malalagay sa numero bago si Senator Amy Marcos. Kaiba kasi sa lokal na posisyon, madali lang daw ang adjustment dahil may partikular na lugar lang itong sakop. Ibinahagi rin ng komisyon na 6 na makina na ang kanilang gagamitin, 4 mula sa NPO at 2 mula sa Miro para mahabol ang kanilang timeline. Nakatakda rin ngayong Sabado ang pagsasagawa ng mock elections. Sa buong bansa, meron po tayo mga piniling mga lugar at sa abroad meron din po. Itutuloy na po natin ang mock election natin. Samantala, kasado naman na sa susunod na linggo ang 3 buwang National and Local Elections o NLE training ng mga magsisilbi para sa halalan sa Mayo. Tatagal ito mula January 27 hanggang Mayo bago ang eleksyon bilang paghahanda sa magaganap na botohan sa buong bansa. Kabilang sa training ang operasyon ng automated counting machines, paghandle ng mga i-deploy ng mga election paraphernalia at iba pa. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano. Binibigyan ng Philippine National Police ng deadline ng police commanders at provincial officers sa buong bansa para tuldukan ang aktibo at potensyal na private armed groups bago ang midterm elections sa Mayo. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, itinakda ni PNP Chief General Romel Marbil ang March deadline para matiyak ang mapayapa at malinis na halalan. Posible namang matanggal sa pwesto ang sinumang opisyal na hindi tatalima sa deadline. Karaniwang nagiging kasangkapan kasi ng mga korap na politiko ang private armed groups para takutin ang mga kalaban at impluwensyahan ng mga botante. Sa records ng PNP, may 3 aktibong private armed groups na matatagpuan sa Central Luzon, Central Visayas at Zamboanga Peninsula, habang minomonitor din ang mga nasa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Eastern Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito malansag po ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangahaka, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po at pags. But we cannot discount the possibility na habang papalapit po ang eleksyon ay dahil nandyan lang po sila ay posibleng magamit po sila. Isinusulong sa Kamara ang panukalang batas na Death by Firing Squad laban sa mga opisyal ng pamahalaang mapapatunayang sangkot sa pandarambong at iba pang mabibigat na kaso. Sa House Bill No. 11211 o Death Penalty for Corruption Act na inihain ni Zamboanga City 1st District Representative Kimer Adan Olaso.
mapaparusahan ng kamatayan ng sinumang opisyal mula presidente hanggang pinakamababang barangay opisyal na mahatulan ng Sandigan Bayan sa mga kasong graft, malversation of public funds at plunder. Ani Olaso, nananatili ang korupsyon bilang isa sa pinakamalaking balakid sa pag-unlad ng bansa kahit may mga umiiral ng batas kontra graft at plunder. Kasama sa panukala ang pagtitiyak ng due process bago ipatupad ang hatol. Formal nang ipinababawi ng ilang senador ang kanilang lagda ng suporta sa committee report kaugnay ng panukalang Prevention of Adolescent Pregnancy Act. Sumulat na kay Senate President Francis Escudero sina Senators Nancy Binay, JV Ejercito, Cynthia Villar, Bongo, gayon din sina Jinggoy Estrada, Loren Legarda at Bong Revilla para formal nang iatras ang kanilang suporta sa kontrobersyal na panukala. Kaya naman sa plenaryo ngayong gabi, inanunsyo ni Senator Rizzo Ontiveros ang substitute bill para irepaso ang Senate Bill 1979. Tatanggalin na niya ang mga katagang guided by international standards at ang paglimita sa comprehensive sexual education sa mga batang edad 10 pataas. Kamakailan ay umani ng batikos ang Anti-Teenage Pregnancy Act mula sa religious leaders at maging mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y dahil sa posibleng pagsunod nito sa international rules kung saan itinuturo umano ang sexual topics maging sa edad 6 na taon pababa. Mr. President, nalulungkot ako that discussions on the bill have been muddled by so much disinformation. Mas nais ko na magkaisa tayo sa layunin na pababain ang teenage pregnancy sa Pilipinas at bigyang suporta ang mga kabataang nangangailangan. Arestado ang 9 na individual kasama ang may-ari ng hotel dahil sa nakamamatay na sunog na sumiklab sa isang ski resort sa Bolu Mountains sa Turkey na ikinasawi ng hindi bababa sa 76 na katao. Ayon sa Interior Minister ng Turkey, nasa humigit 200 ang bilang ng rehistradong bisita sa naturang 12 palapag na hotel. Kwento ng isang survivor, walang tumunog na fire alarm kaya kinailangan na lamang nilang tumakas ng kanya-kanya. Aabot na sa 45 katawan ang naibalik na sa kanilang mga pamilya habang patuloy ang DNA testing para sa iba pang biktima. Agad namang humingi ng tawad ang hotel management. Patuloy ang investigasyon sa nangyaring trahedya. Trending ngayon sa social media ang pag-unfollow ng singer na si Justin Bieber sa asawa nitong si Hailey Bieber. Pero agad-agad namang dumipensa si Justin patungkol sa issue. Sa Instagram story ng singer, sinabi niyang may gumamit daw ng kanyang account at in-unfollow ang kanyang asawa. Agad namang finalo back ulit ni Justin si Hailey na ikinapanatag ng loob ng fans. Nagbahagi rin siya ng mga sweet photo kasama si Hailey at ipinasilip pa ang kanilang baby boy na si Jack Blues. Sa aming pagbabalik, trailer ng The Rapist of Pepsi Paloma inilabas na. Kontrobersyal na eksenang nag-uugnay kay Vic Soto, wala na nga ba sa teaser trailer. At teaser ng bagong solo album ni Jennie ng Blackpink, inilabas na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling nabuhay ang issue sa likod ng kwento ng isa sa mga soft drink beauty noon na si Pepsi Paloma matapos tuluyang ilabas ng direktor na si Daryl Yap ang trailer ng kontrobersyal niyang pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Samantala, speaking of teaser, Blackpink Jennie may pa-teaser naman sa kanyang bagong solo album na Ruby. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Ako po si Pepsi.
Lahat po gagawin ko. Kailangan ko lang po talaga ng paggasto. Inilabas na ng kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap ang pinaka-aabangang trailer ng bago niyang pelikula, ang The Rapist of Pepsi Paloma. Sa official Facebook page ng Vicentiments Production Company, makikita ang uploaded trailer ng nasabing film at may kalakip na caption na The Trailer of the Truth. Hindi natutulog ang Diyos! Ang propeta! Hindi ka anak ng Diyos! Para sa ika-40 anibersaryo ng kamatayan ng one of the soft drinks beauty na si Pepsi. Pinagbibidahan niya ng teen star na si Red Bustamante, nagaganap sa karakter ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na sumikat noong dekada 80. Bukod kay Red, kasama rin sa pelikula ang veteran actress at director na si Gina Alahar na gumanap bilang Charito Solis at Mon Confiado as Ray de la Cruz na manager noon ni Pepsi. Kumpara sa mga naunang lumabas na film teaser, kapansin-pansin namang wala sa teaser ng pelikula o nabanggit man lang ang karakter ni Bossing Vic Soto na siyang dahilan ng pagsampa ng cyber libel case sa direktor na si Daryl Yap. Samantala, Jenny Ruby Jane is coming! Ipinasilip na ni Blackpink member Jennie ang trailer ng kanyang new solo album na Ruby na nakatakdang i-release sa March 7. Mayroong 15 tracks ang album na Ruby, including her latest single, Mantra, na nirelease ng K-pop idol noong October 2024. Hindi lang yan ang pasabog ni Jennie dahil may collaboration pa with international singers na sina Dua Lipa, Dominic Fike, Childish Gambino, Doechii at Kali Uchis. Maaalala nito lamang nakaraang taon nang mapabilang si Jennie sa isang Korean variety show na My Name is Gabriel bilang si Maria, na isang Italian farmhouse owner. Nakatakda ring mag-perform si Jennie sa Coachella Valley Music and Festival sa Abril. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa isang mamamahayag at manunulat na si George Ramos. Ang sabi niya, ang pinakadakilang mga bansa ay nasusukat sa kung paano nila tinatrato ang kanilang pinakamahihinang mamamayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!